Impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte sufficient in substance ayon sa House Committee on Justice. Ang kabuuang detalye ng balitang yan ihahatid sa atin ni Judea Bernardo live mula sa House of Representatives. Judea? Banggaan ng mga argumento sa posibleng mga paglabag bilang dating Department of Education Chief at Vice Presidente. Ito ang kumain ng maraming oras ng House Committee on Justice kung saan tinalakay ang 7 articles of impeachment na nakapaloob sa ika-4 na reklamo. Kagaya kahapon, kanya-kanya ring posisyon ang pinagdebatihan ng ilang miyembro ng komite at ng mga nag-endorso ng complaint na sina Manila 6th District Representative Bienvenido Benny Abante Jr. at Representative Paulo Ortega V. Sa panig ni Abante, iginiit nitong hindi maaaring isantabi ang mga naging aksyon ng isang elected official sa iba't ibang tungkulin nito sa gobyerno. Anya, wala rin split personality si VP Sara, kaya hindi dapat ihiwalay ang mga naging aksyon nito bilang Deputy Chief habang siya ay nakaupo rin sa isang impeachable position. Ito po ang punto rito. You are not impeaching a secretary. You are impeaching the Vice President for her conduct while in public service. The Vice President does not have any split personality. Sino bang ating tinutukoy dito? Si Mr. Jekyll ba o si Dr. Hyde? Di ba? Not a split personality. She is a single impeachable officer. Sagot naman ni Bicol Haro Party List Representative Terry Ridon. Siguro maganda pag-usapan na lang ho natin yung usapin po ng tenure. Kasi impeachable officials are impeachable within their tenure of office. No? So the Vice President has a tenure of office from June 30, 2022 to June 30, 2028. So ang tanong po, yung po bang mga impeachable acts, impeachable offenses, kailan po ito nangyari? Nangyari po ba ito within this particular tenure of office ng isang impeachable officer? Sa hinawa-haba ng deliberasyon, isang overwhelming 54-1-0 votes o halos lahat ng present members ng kabinet ng House Committee on Justice maliban kay Representative Bong Sintay ang bumoto na sufficient in substance ang ikatlo at ika-4 na impeachment complaints laban kay Vice President Sara. All right, so that concludes the voting. With 54 votes in the affirmative, 1 in the negative, and 0 abstention, the chair declares the sufficiency in substance of Zabala et al. Impeachment complaint. So moved. Matapos ng botohan sa sufficiency in substance ng dalawang complaint, sinangayunan din ng komite ang pagpapadala ng notice kay Vice President Sara upang magpahayag ng kanyang panig. Base sa House Rules, mayroong 10 calendar days ang Vice Presidente upang magpadala ng kanyang tugon sa mga inihaing articles of impeachment. Padadalhan din ng sulat ang mga complainant at mayroon itong 3 araw para sumagot. Sa oras na makuha na ng Committee on Justice ang mga sagot ng dalawang panig, susunod lang pagbobotohan ng plenaryo ang reklamo upang maiangat naman ito sa impeachment trial na pangungunahan ng Senado. Mula rito sa Kongreso, ako po si Judea Bernardo, GTV News. Maraming salamat sa iyo, Judea Bernardo.